isa siyang walang kwentang ina nagpalaki ng isang rapist. How dare you call my son a rapist? Maghilamos ka ng mabisita sa katotohanan! Kanina pa nangangati yung palad ko eh. Parang naghahanap ng masasampal. Subukan mo saktan si Lilith. Ako ang makakalaban mo. Hindi gusto yung tono mo, ah. Problema ka? O sige, gusto mong mangyari? Half-sister ko po si Trixie. Anak po ko sa labas ni Sir Ramir. May dugo po akong ingano. Anong ibig mo sabihin? So, you're saying na illegitimate daughter ka ni Ramir Engano? May nangyari sa kanila ng chances mo? Hindi po. Sa totoo po, hindi ko po kilala yung biological mother ko. Inampun lang po ako ni Tinang kasi hindi po ako tanggap ng pamilya ni Sir Ramir. Eh bakit ngayon mo lang sinashare ang information na yan? When Ino got arrested, ipinagkatiwala namin ang anak namin sa'yo. Yung pala, kapatid ka ng accuser niya. Plano ko naman po talagang sabihin sa inyo, umpisa pa lang. Hindi lang po talaga ako nakahanap ng pagkakataon. Well, how convenient. Anong malay namin kung talaga inililihim mo ang true identity mo dahil may iba kang agenda? Hindi po, sir. Wala po akong masamang intensyon. Sa katunayan po, matagal na akong walang ugnayan sa mga ingano eh. Hindi na nga po sila yung pamilyang itinuturing ko. Hindi ko po talaga sinasadya na maglihim sa inyo. Maniwala po kayo sa akin. Kahit sila po yung kadugo ko, nasa panig niyo po ako. I don't want to listen to your excuses. Dahil hindi ka na namin mapapagkatiwalaan. The bottom line is, kalimutan mo ng offer ng asawa ko na kasama ka sa defense team ng anak ko. Now, please leave. Oh. Bakit malungkot ka? May problema ba? Wala to. Nausap kasi ako ni CRD. Hindi na daw ako kasali sa defense team ni Ino. Ha? Bakit kayo nalis? Isa ka sa pinakamagaling na abogado ng DNR law. Bukod dun, komportable sa'yo si Ino. Eh, malaking maitutulong nun kapag umaandar na yung trial. Labo naman ni CRD. Kung gusto niya talaga ma-absuelto si Ino, kukunin ka niya as co-counsel. O pera na lang kung may mas mabigat siyang dahilan. Nagdududahan kasi ni CRD yung loyalty ko. Half-sister ko kasi si Trixie Engano eh. Nag-akusa ng rape kay Ino. Cons, hindi pa naging pabigla-bigla ka sa desisyon mo? Eh, pag-isipan mo muna bago paalisin si Lilith sa defense team. I don't have a choice. Hindi natin mapapagkatiwalaan si Lilith. Who knows? Baka at this very moment, nag-i-espiya lang siya para makatulong siya sa kampo ng kalaban natin. Kapatid niya. Hindi ganon ang pagkakakilala ko sa kanya. Look, Lorena. From the very start, I know that you've been very fond of Lilith. But this is not the time to be emotional. Our son's future and freedom is on the line. Exactly. Kaya nga nilapitan ko si Lilith. Alam ko na malaki matutulong niya sa kaso. Hindi pa rin tama na i-question ni CRD yung loyalty mo. Hindi mo na mahahayaan ma-compromise yung professionalism at duty mo bilang abogado, di ba?
Kahit related ka sa accused party, alam ko na mas mananaig yung integrity mo at ipagtatanggol mo sa abot ng makakaya mo sa Ino. I'm not pushing for Lilith because she's my favorite. Nire-recommend ko siya sa'yo dahil naniniwala ako sa galing niya. Marami pang ibang competent lawyers ang DNR law. I'd rather get one of them kesa kumuha ng abogado that's related sa kalabang ko. Our son's future is at stake. Baka magsisi tayo sa huli. Believe me, Lorena, this is our best option. I'm just curious, Attorney Lilet. Totoo ba yung nabalitaan ko na anak ka daw ni Mr. Ramir Engano? So, if that's the case, bakit pinipilit mo yung sarili mo maging part ng defense team ni Ino? Bakit hindi ka dun sa sister mong na-rape kumampi? Paano mo nalaman yung connection ko sa mga ingano? Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Labas dun yung personal na buhay ko. Hindi ko kailangan mag-explain sa'yo, desisyon ko yun. Kaya pwede ba? Mind your own business. Ganun ka na ba talaga kaambisyosa, ha? Isa-sacrifice mo yung buong pamilya mo para lang makasipsip sa mga amo mo. Attorney Melissa, tama na. Kurt, stop. And for what? Para lang ma-promote? My God, that's so pathetic. Halika na. Huwag na siya pansinin. Teka lang, Kurt, Hindi ko kasi pwedeng palapasin to. Alam mo, Melissa, kaya hindi ka na po-promote at hindi na-impress yung mga boss natin. Kasi, imbis na inaatupag mo yung pagiging abogado mo, inuuna mo yung pagiging marites mo. Hindi ka nga nababati sa korte. Mas bagay ka dun sa palengke, sa kanto, kasama ng mga chismosa. Ay, kung ibukto ko kaya to sa ulo mo, ha? Para naman matigilan na yung kayabangan mo. Tigilan mo nga ako, Kurt. Ano? At para matauhan ka na you don't belong anywhere. Ayaw na nga sa'yo ng pamilya ng tatay mo. Ayaw pa sa'yo ni CRD at Ma'am Lorena. Kawawa ka naman. Ano mo? Eh kung stapler ko kaya yung bibig mo nang wala nang pang-iinsultong lumabas dyan, ha? Ang lakas naman din ng loob mo na amunin ako, no? Eh baka isang pitik ko lang sa'yo, tumilapon ka na. Next time, pick someone your own size, okay? Oo nga. Mas malaki ka nga sa akin. Pero mas malaki naman yung insecurity mo. Palibasa, hindi mo ako matalbugan kaya kinakarir mo yung pangbabash mo sa akin. Huwag ganun. Pagtrabahuan mo kasi, hindi yung puro intriga yung inaatupag mo. Ano ba? Sinabi ko na itigil nyo, di ba? Baka makita pa kayo ng boss natin, oh. Nakakaya sa kanilang lahat. Ano kayo dalawa? Gusto nyo masuspindi o mawalan ng trabaho? Well, if I were you, Lilet, mag-update ka na ng resume mo. Sa tingin mo, papayag sina CRD na may magsistay dito sa firm nila na isang Engano? Magligpit ka na ng desk mo kasi bilang na ang araw mo dito. Attorney Melissa, ikaw ang dapat kabahan na makamawalan ka ng trabaho. Baka nakakalimutan mo. Pumirma tayo ng non-disclosure agreement at nangako na hindi natin i-disclose lahat ng mga information na nasasagap natin dito sa opisina. Kaya kung gusto mong tumagal dito, itikom mo yung bibig mo. Itikom mo yung bibig mo tungkol sa mga nadidiscovery mo tungkol sa koneksyon ni Attorney Lilet sa mga Engano. Naintindihan mo? Ayos ka lang? Sa tingin mo totoo yung sinasabi ni Melissa? Natanggalin ako ng CRD dahil kapatid ko yung nag-aakusa sa anak nila? Hindi. Hindi naman siguro. Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Ginagawa mo lang na maayos yung trabaho mo.
Kaya wala silang rason para sasantihin ka nila. I'm going to record this for my own reference. Okay? Nung dumating kayo nung kaibigan mong si Hailey doon sa beach party venue, nagkausap kayo ni Ino. What did you talk about? Nagtalo kami. Ino was so mad at me. Kasi nag-gate crush kami ni Hailey sa party niya. I was so upset. Kasi nakipaghiwalay siya sa akin. And then, what happened? I started drinking. Kasi I'm so hurt sa lahat ng sinasabi sa akin ni Ino. Uminom ako mag-isa sa beach. So, pagkatapos mong uminom, ano mga sumunod na nangyari? How did you end up in the room? Di ba sinabi ko na sa affidavit ko? Bakit ba inuulit na naman natin? Trixie, kailangan consistent ang story sa affidavit mo. Lalo na kapag tinanong ka on the spot, kapag magkaroon ng clarificatory hearing sa piskal. Naghahanda lang tayo. Please answer the question. Trixie, sagutin mo na. How can we help you kung hindi mo kami tutulungan? Mom! Can you stop? Ayoko! And I'm sorry! I'm sorry, hindi ko pa kayang sabihin ulit sa inyo. Hindi ko kayang balikan yung gabing yun. Hindi ko kaya kasi it's so horrible, it's so painful. I'm sorry if nahihirapan ako ikwento sa inyo. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko kaya eh. At kung pipilitin niyo ako, I'm sorry, Mom, hindi ko kaya. Ayoko. It's like experiencing that nightmare all over again. I'm sorry. Patricia, just give her space. It's our fault. We've been pushing her too hard. Kaya nga natin siya hinahanda, di ba? Para pagdating niya dun sa korte, matapang niyang maikukwento lahat ng kahayupan at lahat ng pambababoy na ginawa sa kanya. I'll be honest with you, Ramir. If word gets out na nasa side ng accused ang half-sister ni Trixie, hindi yun makakatulong sa atin. The public has the propensity to be curious and to make some assumptions. The last thing we want is for the people to think na mismong kapatid ni Trixie ay hindi naniniwala sa kanya. So why would they believe her too? Baka hindi pa nagsisimula ang trial nahusgahan na si Trixie sa Court of Public Opinion. So what are you suggesting? I-deny ko sa publiko na anak ko si Lilet? Kapag ginawa ko yun, baka tuluyan na ako sumpahan ng anak ko. At talagang maputol na kahit na anong pagkakataon para magkaayos pa kami. That's not what I'm trying to suggest. I would recommend that you get Lilet to be part of the prosecution team. Total, nakikilala na rin siya ng publiko. Malaki ang galit sa akin ni Lilet dahil sa dami ng atraso ko sa kanya. I don't think I can convince her to help Trixie. Mabait at mabuti ang kalooban ni Lilet. Sigurado ako na hindi rin niya matitiis ang kapatid niya. After all, pamilya niya rin kayo. I've tried reaching out, pero hindi niya sinasagot yung mga tawag ko.
Keep on trying. Kung hindi mo makontak, puntahan mo siya. Talk to her. Convince her. Your family needs her right now. Pwede ba kita makausap? Attorney Kurt, nauna ka na. Ako na bala dito. Sigurado ka? Ano ang kailangan niyo sa akin? Lilet, pasensya ka na bigla ako napunta dito. I didn't mean to ambush you, but I had no choice. Hindi mo sinasagot yung mga text at tawag ko sa'yo. Sa tingin ko ho kasi mas makakabuti para sa ating lahat na wala na lang tayong communication. Obvious naman ho yung rason eh. Anak ho ng mga amo ko yung dinedemanda niyo. Ayoko naman hong maipit sa gulo ng mga pamilya niyo. Actually, kaya ako nagpunta dito. May request sana ako sa'yo. Lilet, anak. Nakikiusap ako sa'yo. Talikuran mo na yung mga De Leon. Huwag mo tulungan si Ino, mas kailangan ka namin. Tulungan mo kami makamit ang hustisya para sa kapatid mo. Pwede bang ikaw ang maging abogado ni Trixie? Pasensya na ho kayo, Sir Ramir. Hindi ko mapagbibigyan yung request nyo eh. Maghanap na lang ho kayo ng ibang abogado. Ganun ba kalaki ang galit mo sa amin kaya ayaw mo kami tulungan? Pipiliin mo pang paniwalaan na ng rape kay Trixie? Para lang ho alam ninyo, hindi na ho ako kasali sa defense team ni Ino. Dahil nalaman na ho ni Calorena at ni Atty. Constantino na kapatid ko si Trixie. Pero kahit hindi na ho ako abogado ni Ino, malabo pa rin ho akong umuo sa inyo. Look, I know I'm asking for a lot, but naniniwala ako magaling kang abogado. At kaya mo kami matulungan makamit ang hustisya para sa kapatid mo. Sorry ho, Sir Ramir. Pero hindi ko mapagbibigyan yung request nyo. Maghanap na lang ho kayo ng ibang abogado. Bakit? Dahil di ka tinanggap ni Patricia at ni Trixie? Dahil di kita kinilalang anak? Hindi ho. Wala akong personalan ko. Mayroon lang ho talaga ako sa sarili ko na tatanggapin ko lang isang kaso kung naniniwala akong nasa kasila yung ipagtatanggol ko. What are you saying? Hindi ka naniniwala na si Trixie ang biktima sa kasong ito? Kung wala na ho kayong ibang sasabihin, kailangan ko na ho umuwi. Ino, let's go inside. Attorney Patrick is waiting. He wants to ask you more questions para sa counter affidavit mo. Si Attorney Park lang nandyan? Nasaan si Attorney Lilet? Si Attorney Patrick na magiging co-counsel ng daddy mo. Lilette was taken out of the defense team because we found out na half-sister pala siya ni Trixie. Magkapatid sila sa ama. I don't get it. Kung related sila, bakit ako tinutulungan ni Attorney Lilet? Bakit gano'n na lang yung concern niya para sa akin?
I think she believes that you're innocent. That's one thing that I admire about Lilette. Napaka-professional niya. Hindi niya hinahayaang manghimasok ang personal relationships niya sa sinumpaan niyang tungkulin bilang abogado. Well, Mom, if you believe in her so much, bakit niyo siya inalas sa defense team ko? Because your dad is worried about her loyalty. Dahil engano siya, he believes na baka magkaroon ng conflict of interest si Lilette. Mom, hindi ako naniniwala na questionable ang loyalty niya kay Lilette. In fact, she's the first person to believe in me. During the time na I was in my lowest point, siya lang ang nagpalakas ng loob ko, Mom. Kaya I can see genuine ang concern niya para sa akin. I don't want another attorney, Mom. Kay Ate Lilette lang ako may tiwala. Gusto ko siya ang maging abogado ko. Please, Mom. Cons, persistent talaga si Ino. Gusto rin niyang kasama si Lilette sa defense team. It's not his call, Lorena. Bilang ama at abogado niya, ako nakakaalam kung anong pinakamagaling para sa kanya. As his mother, I believe that I also have a say on this matter. Agree ako kay Ino. Kaya dapat i-reconsider mo yung decision mo. I really think na malaki ang matutulong ni Lilette para manalo ang kaso. Pagtatalunan na naman ba natin to? Ilang beses ko magsasabihin sa'yo, we can't trust Attorney Lilette because isa siyang engano. Walang rason para pagdudahan natin si Lilette. Kahapon narinig ko na kausap niya yung tatay niya, si Ramir Engano. He was trying to convince her to switch sides. Pero hindi pumayag si Lilette na siya maging abogado ng kapatid niya. Kahit na, hindi pa rin sapat na dahilan yan para gawin kong co-counsel si Attorney Matias. How can I trust someone na naglihim ng true identity niya? Makinig ka muna sa akin, Cons. Hindi problema na engano si Lilette. With all due respect to Attorney Patrick, alam ko magaling rin siya. Pero mas makakatulong kung babae ang abogado ng anak natin. Cons, Lilette is getting famous for being the lawyer of the marginalized for the falsely accused. So tingnan mo, kung gagamitin ni Trixie sa korte ang pagkababae niya para magpaawa while painting our son to be the bad boy, Lilette will be the example na hindi lahat ng babae monster ang tingin sa anak natin. So, paninindigan mo yung pagiging ino-inosente mo? I'm the victim here. Dahil sa ginagawa mo, mas pinapatunayan mo lang na tama nga ako. Hindi ka karapat dapat na mahalin. Kung pipiliin mong panigan yung mga taong lumalapas tangan kay Trixie, kung ayaw mo na sa amin, mas lalong ayaw namin sa'yo. Sana hindi na lang ako ang tatay mo. Hindi ka anak ko. Dahil ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Naraffle na ang kaso. Na-schedule na ang arraignment. Sinong judge? Serafina Agustin? Kilala ko si Judge Agustin hindi lang bilang isang staunch women's rights advocate. Notorious din siya sa pagpapakulong sa mga rapists. Appearances. Good day, Your Honor. Attorney Catalina Almodal, respectfully appearing as a private prosecutor under the direct supervision and control of the public prosecutor.